Nahiya naman kayo. Inyong milyong pisong pondo itong ginagawa ngayon sa kanilang barangay. Hindi pa. Traitor ka ng mga tao nagkatiwala. 5.9 billion pesos ang Pondo para sa proyekto. Water is the source of all life. In the city, we often see it as a utility, something that flows from a tap or disappears down the drain. But for some, water is not just a resource. It is a neighbor. It is a constant moving presence that defines where the backyard ends and the world begins. Welcome to Calero. To the outsiders, this might look like just another community on the margins. But if you look closer, at the edge of the flow, you will find a story of incredible strength. Buhay sa gilid ng agos. Life on the edge of the current. In this documentary, we explore the heartbeat of Calero. We look at the rhythm of a people who have built their lives in harmony with the rising and falling tides. How do you build a home where the ground is never truly still? How do you dream when the horizon is shaped by the water edge? Today, we go beyond the surface to meet the people who call the current their home. Ang sabi nila, tubig ang nagbibigay buhay. Dito sa Barangay Calero, ang tubig ang nagdidikta ng bawat galaw. Hindi lamang ito basta baha. Ang baha rito ay parang isang bisita na hindi marunong lumisan. Isang normal na bahagi ng araw na nakasanayan na ng mga residente. Kahit pa sa bawat pagtaas ng tubig, mayroong nakataya. Masdan ninyo ang paligid. Hindi ba't napakagandang pagmasdan ng mga palaisdaan? Ngunit sa kabila ng mapayapang paligid ay mayroong tensyon. Sa bawat pagtaas ng tubig, ang mga bahay dito ay unti-unting nalulunod. Ang tanong, hanggang kailan ba dapat masanay ang isang komunidad sa ganitong uri ng pamumuhay? Dito sa Calero, ang umaga ay hindi nagsisimula sa tunog ng alarm clock o ng ingay ng trapiko. Nagsisimula ito sa marahang paghampas ng tubig sa haligi ng mga bahay. Sa unang tingin, para itong isang payapang pagtatagpo ng dagat at lupa. Pero kung lalalim ka, kung susuriin mo ang bawat iskinita, makikita mo ang isang realidad na matagal nang ikinukubli ng kinasanayan. Hindi ito ang uri ng baha na nakikita natin sa balita, yung biglaan, yung mabilis sumupa. Ito ang baha na dahan-dahan, ang baha na nagiging parte ng hapagkainan, ng eskwelahan at ng bawat pangarap na itinatawid ng mga residente sa kabila ng basa at maputik na daan. Madalas nating marinig ang salitang resilience, na ang mga Pilipino ay matatag. Pero may hangganan ba ang pagtitiis? Habang kinakausap natin ang mga residente, isang tanong ang paulit-ulit na bumabalik sa ating isipan. Ang pagiging sanay ba sa hirap ay isang uri ng katapangan o ito ay isang tahimik na pagtanggap sa isang sistemang hindi nababago? Nanay, maraming salamat po sa pagpapatuloy niyo sa amin dito. Ilang taon na po kayo nakatira dito? Ako rito, 35 years. Uy, tagal na rin pala. Dito ko nung pinakakay lahat ng anak ko. Dito na rin sila naman kami pinagbago, ganun din. Sabi po nila yung baha po ay bahagi na po ng buhay dito. Nung bata po ba kayo ganito rin po ba yung nararanasan nyo o mas lumala po ngayon? 1972, lubog ang bubungan dito. Ay, mas mataas po. Yung 1972. Yung ngayon po?
Sa ngayon, hindi. Ano lang yan, sahig lalong mulubog. Pero 1972 talagang, as in, pares yung dagat, ala kang makikitang bahay. Ang siyensya ay malinaw, ang heograpiya ng Calero ay vulnerable, ang pagtaas ng sea level, ang baradong drainage, at ang kawalan ng tamang urban planning ay hindi lang mga terminong pang-akademiko. Ito ang mga dahilan kung bakit sa bawat patak ng ulan, ang mga pamilyang ito ay kailangang magbilang ng oras bago tuluyang lunurin ng tubig ang kanilang kabuhayan. E di pag bumabaha po dito, may pagkakataon po bang nasa bubong din kayo Hindi. Nasa eskwela kami sentral. lumilipat po kayo? Bago siya lumaki, lumilipat na kami, maalis na kami. Ay nanay, bakit sa kabila po ng hirap, bakit mas pinipili nyo pa rin pong manirahan dito kaysa po sa Kasi nandito hanap buhay nila eh. Hindi makapwede. Gusto naman namin lumipat sa iba. Ano magiging hanap buhay namin sa tabing kalsada. May sasakyan ba kami para panghanap buhay? Sa mahanap buhay niya dito. Pero kung ako tatanong, gusto ko talaga sa tabing kalsada kasi ang aking mga estudyante. Ay, teacher po kayo dati? Hindi, yung mga apo ko. Mga aking mga estudyante na, pagka bumaba, lumulusong sa baha, nakakasapatos. Basang-basa na ulan pagdating dito. Kung nasa tabing kalsada ka, hindi ka mangangabay lahat yung pagsakalikansi ka lang, yun lang. Ganun. Wala eh. Hintay na lang namin kung kailan kami paalisin dito. Ay, papalis. Paano pong papalisin? Sa pabahay. Wala, hintay na. Ibig sabihin, ay hindi po sa inyong lupa to? Sa gobyerno to. Sa gobyerno. Pag Nay, kapag katulad po nung mga nakakaraang buwan, mas malalakas po yung ulan dahil po may mga bagyo. Mas tumataas po ba dito? Pinapasok po kayo ng Pinapasok dito, kaya lang hindi umaabot ng mataas talaga. Yung sana blank yan, nababasa lang yan. Ganun lang. Basa lang. Hindi ko dahil talaga nung nakaraan ng araw talagang malaking baha. Ilang buwan kami sa eskwela ng 3 buwan. 3 buwan po? Ang July nang bumagyo, 1972. Makauwi kami September. Dati pa po yun. Ay, yung mga nung mga nakaraang, for example po, nung last year, 2025 po, di ba po may madalas po yung bagyo nun, tapos ang lalakas ng ulan. Hindi na po kayo lumilipat. Lumilipat kami kasi nga yung hangin. Yung hangin po dito, kasi po may po na... Nakakatakot ang hangin, tapos sasabay tubig. Umilikas kami talaga. Hindi pwede kami pumilis yun. Kasi di mo masasabi pagkakatakot sa lakas ng hangin na itong babahan. Opo. Iba na yung nakalikas ka na. Opo. Hindi na namin hinihintay yung sino magpapalitas. Yun lang mga kagaya ng mabababang bahay. Pero yung mga ganyang bahay ng mga bato ay hindi sila nililitas. So, mas matataas po. Matataas ang kanila. Pero nangangamba pa rin po ba kayo na pag bumaha po dito, yung safety nyo po? Basta kami nandun sa eskwela. Lilipat na lang po kayo sa eskwela. Ala na yung baha. Hindi naman ba dito na guys, kay Baluan na lingguan. Oras na rito. Oras na. Pag oras lang po, pag umuulan po, oras lang, tumataas din talaga yung tubig. Ito oras lang, makakauwi ka na. Ganun lang yun. Makakauwi. At paano nyo po pinaghahandaan yung mga araw or gabi na alam nyo pong tataas yung tubig? Kasi hindi naman napitigil ang tubig. Kaya kung ano na lang ang nadyan, iintay na lang. Pero talaga naghahanda kami. Katulad nung dito sa Pleskahan, naglalagay kami mga lambat.
Sa gitna ng mga palaisdaan na dati nagbibigay buhay, ngayon ay tila nagiging saksi sa unti-unting pagbabago ng panahon. Ang kalikasan ay hindi nagagalit, ito ay nagbabago. At sa pagbabagong ito, ang mga tao sa gilid ng mga agos ang siyang unang nakadarama ng bigat. Ano po yung ginagawa niyo para mapanatili po yung hanap buhay ninyo? For example po sa pangingisda. Oo, kailangan katulad dito sa akin yung hanap buhay ko rito, yung plesta. Talagang kailangan ba binabantayan, alam yung laki ng tubig, ang liit ng tubig. Yung binabantayan yung may bagyo, nabantayan yun. Hindi, kasanap buhay po. Ano po yung epekto po ng bahay? Talagang malaki. Merong minsan nakakawala, minsan nagkakaroon. Pag wala akong hulog, nagkakaroon. Pag may hulog ako, nawawala. About po sa government po, ano po yung mga sinasabi nila sa inyo? Na may plano po ba sila na eto ganyan? Minsan nakakaano naman kami ng ayuda. Ayuda po. Minsan binibigyan kami ng binhi. Minsan naman binibigyan kami ng cash. Kaya lang konti. Ang solusyon ay hindi lamang nakasalalay sa gobyerno. Ito ay nagsisimula sa ating mga sariling bakuran. Ang tamang pagtatapon ng basura, pagpapanatiling malinis ng ating mga kanal, at ang pagtutulungan ng ating mga komunidad ay mga maliliit na hakbang na may malaking epekto. Kailangan din natin ng seryosong pagpaplano ng infrastruktura. Ang Barangay Calero ay hindi dapat magdusa habang buhay. Ang pagbaha sa Calero ay hindi lamang isyu ng lokal na barangay. Ito ay isyu ng lahat. Dahil sa dulo ng bawat agos, tayo ay iisa. Ang ating kapaligiran ay hindi lamang isang tanawin na ating pinagmamasdan, ito ay isang buhay na sistema na kailangang alagaan. Dahil kung hindi, tayo ang siyang susunod na lulururin ng sarili nating pagpapabaya. Habang papalubog ang araw sa Calero, ang tubig ay hindi agad humuhupa, ngunit ang mga tao patuloy na bumabangon. Ang dokumentaryong ito ay hindi lamang para ipakita ang baha, ito ay isang salamin. Lakad nga kayo dun. Ito sa labas ng ating komportableng tahanan, may mga kapatid tayong nakikipaglaban, hindi lang para sa kanilang kaligtasan, kundi para sa kanilang dangal. Hindi man namin dala ang solusyon sa kanilang mga problema, pero dala naman namin ang boses ng bawat taga-Calero na nangangarap ng mas ligtas na bukas. Kaya ako, ikaw at tayo, panatilihin nating malinis at ating pangalagaan ang ating mga kapaligid. As the sun sets over Calero, the water continues its tireless journey. The current doesn't stop, and neither do the people who live beside it. We often talk about the mainstream of society, the fast-paced world of big cities and tall buildings. But through the story of Calero, we've learned that life at the edge is just as vibrant, just as meaningful, and perhaps even more resilient. The people here are not just surviving the flow, they are navigating it with a grace that most of us will never know. They remind us that a home is not just made of wood and stone, but of the courage to stay grounded when everything else is moving. Calero is more than just a place on the map. It is a testament to the Filipino spirit, undefeated by the tide, and always moving forward. The water will keep flowing, and the story of Calero will continue to be written on its banks. At the edge of the flow, life goes on. This has been Buhay sa Gilid ng Agos, ang kwento ng Calero.